Mainit na balita, nagpapatuloy ang ikalawang pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ng komite si Pasig City Mayor Vico Soto. Si Soto ang nakalaban ng kontratistang si Sara Diskaya sa pagka-mayor ng Pasig noong nakaraang eleksyon. Hindi dumalo ang mag-asawang Diskaya sa hearing. Nasa pagdinig din ang iba pang kontratista na isinasangkot sa issue. Pati ang pinakontempt ng Senado na si dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Kasunod yan ang pagpayag ng Senado sa hiling ng Kamara na dumalo si Hernandez sa pagdinig. Hiling ni Hernandez, huwag na siyang ibalik sa Senado kung saan siya na-detain. May mga pinangalanan din siyang ilang senador. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, ihatid namin maya-maya lang. Magiging cooperative at independent daw ang Senado sa gitna ng mga issue. Yan ang pangako ng nagbabalik sa pagka-Senate President na si Tito Soto. Ayon sa isang source ng GMA Integrated News, 14 na senador ang sumuporta kay Soto para palitan si Chis Escudero. Balita hatid ni Mark Salazar. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Walang kumontra sa motion ni Senador Mig Zubiri sa pagbubukas ng sesyon ng Senado. Ang pagbakante sa pwesto ng Senate President na uwi sa nominasyon kay Senador Tito Soto para palitan si Senate President Chis Escudero. Walang lumaban kay Soto na umaga pa lang ay matunog na may sapat na bilang para maging leader ng Senado. Ayon sa isang source, kabilang sa mga sumuporta kay Soto sina Senador Ping Lacson, Risa Ontiveros, Bam Aquino, Loren Legarda, Kiko Pangilinan, Mark at Camille Villar, Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mig Zubiri, Win Gatchalian, Lito Lapid at JV Ejercito. Sa kanyang talumpati matapos may luklok na Senate President, nagpasalamat si Soto sa mga kasama. Tiniyak niyang magiging cooperative ang Senado pero independyente sa gitna ng mga hinaharap nilang hamon. Our people are enraged of corruption. Corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. Nagpasalamat naman si Escudero sa lahat ng mga kasamang senador na nakatuwang niya mula 19th Congress lalo sa pagpapasa ng mahahalagang batas na pinapakinabangan ng mga Pilipino. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. And in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Ayon kay Soto, ilang linggong pinag-usapan at ginapang bagong nabuo ang 15 senador na nagpatalsik kay Escudero. Hindi niya na ikinuwento ang detalye ng negosasyon. Hindi naman kasi ako nagsimula eh. Di ba yung apat doon sa Mythical 5 eh. Opo. Nagsimula eh. So hindi ko alam sino mga kinakausap mo nila. Pinakamagandang tanungin mo yung apat. Na nag-initiate. Yung Senator Lacson, Legarda, Zubiri, and Hontiveros. I went to see him and told him. And then una niya tinanong, so how do you want to do this? Sabi ko, it's up to you. Sabi ko, how would you prefer to do it? Sabi niya, let's do it by acclamation and declare the position of Senate President vacant. Sabi ni Senador JV Ejercito, isa siya sa mga huling kinausap para imbitahan sa bagong mayorya. May mga nag-usap-usap din kami ng mga kasama natin. In particular kami ni Sen. Sherwin, nag-usap kami kung anong gagawin namin. Kasi may mga kumausap din naman sa amin na we cannot reveal na. Ang Senate President Pro Tempore ni Escudero na si Senador Jinggoy Estrada habang nasa Blue Ribbon Committee hearing, nakabalita na ikukudita na pala sila sa hapon. I was dumbfounded. How were you informed? Well,
talk to SP Cheese or what's happening because I've read in social media na may mga rigodon nga mangyayari sa Senate. So, I was surprised. But it happens. Wala tayong magagawa. They have the numbers, so congratulations. Sa tinaguriang Duterte Block naman, si Senadora Amy Marcos ang nagsabing hindi sila isinama sa usapan. Nagpirmahan daw. Pero wala namang binigay sa akin, nagtitignan, wala namang kumausap, wala namang nagkumbinse. Parang nalito nga kami ni Nabato, nalito rin kami ni Nabongo. Ano ba nangyayari? Pati si Senator Robin, na patakbo yata kay SP Cheese. Nagkakalituhan bakit yung Duterte Block na out kami. Wala pang umaamin ng dahilan kung bakit pinatalsik si Escudero bagamat nahahagingan ng usapin ng flood control scandal na kumakabit kay Escudero at dating Majority Leader Joel Villanueva. Siguro nasobrahan na yung siraan ng both houses no? It has affected the institutions already. Yeah. Ako naman, I think yung mga issues kay Sen Cheese, kay Sen Joel, it's part of the demolition job. But it's already affecting the Senate and we have to save that institution. Maraming mga hinaharap yung leadership namin. Di ba? Maraming hinaharap. Buti na rin siguro yung we'll try to calm things down in the Senate. Kasama ba ang flood control issue kaya bababa siya? Hindi naman siguro. Ito'y talagang a few weeks back pinag-uusapan na rin ng mga kasama natin. Si Senador Ping Lacson ang inihalal na bagong Senate President pro tempore habang si Senador Mig Zubiri ang bagong Senate Majority Leader. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinanong sa Senate President Tito Soto kung bakit hindi isinama ang Duterte Block sa usapin ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang Duterte Block ay binubuo ni na Senador Amy Marcos, Robin Padilla, Bongo, Rodante Marcoleta at Ronald Bato de la Rosa. I've been in the Senate and I've experienced 6 or 7 leadership changes. Usually ganun talaga. Hindi talaga napag-usapan yan. At kasi kapag ganun, hindi natutuloy. Pero open kayo sakaling mag-join sila sa majority? Yes, of course. Anything for the good of the Senate and for the good of the country. Yun ang importante sa atin. Bukod sa pagpapalit ng liderato, ilang committee chairmanships din ang napalitan sa Senado. Bukod po sa pagiging Senate President pro tempore, si Senador Ping Lacson na rin ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang komiteng mag-iimbestiga at nag-iimbestiga nga po sa flood control projects. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Lacson na aaralin muna niya ang mga naging pagdinig ng komite sa ilalim ni Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay naman sa chairmanship ng iba pang komite, sinabi ni Lacson na mananatili ang mga hawak ng mga nasa majority block ngayon, alinsunod po sa nakasanayan sa Senado. Napalitan naman ang chairmanships ng ilang nasa minorya na. Chairman na ng Committee on Labor, Employment and Human Resources Development, si Senador Raffy Tulfo. Hawak yan dati ni Senadora Amy Marcos. Si Senadora Loren Legarda na ang mamumuno sa Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation na dati namang pinamumunuan ni Senador Jinggoy Estrada. Nakaranas ng masamang panahon sa ilang probinsya. Kuha po yan sa Barangay Pico sa La Trinidad, Benguet kahapon ng hapon. Tila naging false ang pagragasa ng kulay putik na baha pababa ng kalsada. Dulot yan ng malakas na pagulan doon na hindi naman daw inabot ng 1 oras. Humupa rin ang baha kalaunan. Nakaranas din ng malakas na pagulan sa ilang lugar sa Isulan, Sultan Kudarat kahapon. Nagdulot niya ng lampas gutter deep na baha sa ilang kalsada malapit sa public market doon. Naging pahirapan ang pagbiyahe ng mga motorista, mamimili at mga residente. Bandang alas 7 ng gabi nang humupa ang baha. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpapaulan sa Mindanao habang localized thunderstorm naman sa ilang bahagi ng Luzon.
Maayos na ang panahon ang mararanasan po sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Pero posible pa rin daw ang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, mga local thunderstorm o kaya ulang dulot ng easterlies ang aasahan sa bansa. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang panig ng Quezon Province. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang babala hanggang alas 11:30 ngayong umaga. Uulanin din ang iba pang bahagi ng bansa kasama ang ilang lugar dito sa Metro Manila. Posible ang heavy to intense rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Koni mga ilaw ng Pantal Bridge ang ninakaw ng binatilyong 16 anyos. Sa video, kita ang binatilyo habang binabaklas ang ilaw sa tulay. Agad itinawag ng nagvideo sa barangay ang insidente, pero nakatakas ang binatilyo. Na-corner din siya kalaunan. Ayon sa binatilyo, pangalawang beses niyang magnakaw doon. Na-recover sa kanyang 13 ilaw na nabaklas mula sa tulay. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng pulisya ang binatilyo para sa investigasyon at mga susunod na hakbang. Mga kapuso, mahalagang manatili ang mga ilaw sa mga kalsada at tulay dahil yon ang nagsisilbing gabay ng mga motorista kapag gabi na at kapag masama ang panahon. Arestado naman sa Bulan, Sorsogon ang isang tindero ng isda na sumasideline umano sa pagbebenta ng marijuana. Dinakip ang lalaki sa operasyon ng pulisya at 2nd Mobile Force Company sa Barangay Zone 4. Nakuha sa kanya ang 5 sachet ng pinatuyong dahon ng marijuana na may street value na 600 pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang lalaki na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at wala siyang pahayag.